Sino ka ba talaga? Mapayapang araw ng Martes, mga kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay po tayo sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Aalis ako at hahanapin niyo ako, at sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Hindi nga kayo makaparoon kung saan ako pupunta." Kaya sinabi ng mga Hudyo, "Bakit kaya niya sinabing kung saan ako pupunta, hindi kayo makaparoon? Magpapakamatay kaya siya?" At sinabi ni Jesus sa kanila, "Mula kayo sa ibaba, mula naman ako sa itaas. Kayo'y mula sa mundong ito. Hindi ako mula sa mundong ito. Kaya sinabi ko sa inyo na sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Mamamatay nga kayong taglay ang mga kasalanan nyo kung hindi kayo maniniwala na ako siya." At sinabi nila sa kanya, "Sino ka ba?" Sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noon pa, marami akong masasabi at mahuhukuman tungkol sa inyo. Totoo nga ang nagsugo sa akin at ang narinig ko mula sa kanya. Ito ang binibigkas ko sa mundo." Hindi nila naintindihan na ang Ama ang tinutukoy niya at sinabi ni Jesus, "Kapag inyong itinaas ang anak ng tao, matatalos nyo na ako siya, at wala akong ginagawa sa ganang sarili, kundi ayon sa iniaral sa akin ng Ama. Ito ang aking binibigkas. Kasama ko nga ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako binabayaang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya." Nang sabihin ito ni Jesus, marami ang naniwala sa kanya. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi ni Jesus sa mga Pariseo, tinuya nila siya. Itong hamak na karpintero, pinadala ng Diyos. Hello! Ngunit iginiit ni Jesus, kapag naitaas na ninyong anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Hindi naniniwala kay Jesus ang mga Pariseo dahil para sa kanila isa siyang nobody. Samantalang sila ang nakakaalam ng kasulatan. Sila ang mga banal ng Israel. Hinihintay nilang Mesiyas at naharapan na nila siya ngayon. Ngunit hindi nila siya nakikilala. Kung huminto muna sila at binalikan ang mga banal na kasulatan, maalaala nila nang tanungin ng Moises ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan. Sinabi niya, ako nga. Ngunit binulag ang mga Pariseo ng pagmamataas. Akala nila, alam nila kung ano ang magagawa at dapat gawin ng Diyos. Naisip nila, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong si Jesus. No way! Hindi pa ganito rin ang ginagawa natin kapag iniisip natin kung ano ang dapat gawin ng Diyos. Tinatanong natin, bakit niya pinahintulutang magtagumpay ang mga masasamang tao? Bakit niya hinayaang magdusa ang mga inosente? Bakit hindi niya pinarurusahan ang mga taong sumisira sa simbahan? Kapag iniisip nating tayo lang ang matalino at banal, hindi natin tinatanggap na maaring makipag-usap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong hinatulan nating mas mababa kaysa sa atin. Pero wala namang monopoly ang sinuman sa katotohanan. Ang lahat ng mga turo at ideya ay dapat unawain sa pamamagitan ni Jesus, ang walang hanggang katotohanan. Siya lamang ang naghahayag ng buong katotohanan tungkol sa Diyos, sa tao at sa buong sangnilikha. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang tagapagligtas na nag-aalok sa atin ng kaligtasan. Ang masasakit niyang salita sa mga Pariseo ay talagang mga kataganang pag-ibig. Isang babala at isang paanyaya. Maniwala kayo sa akin sapagkat ako ang inyong kaligtasan. Lumaban kayo
at mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Ngayong panahon ng Kwaresma, sinasabi rin niya ito sa atin. Tinatawag niya tayong magtiwala sa Kanya, magbalik loob, magpakumbaba, mahabag, at magmahal. Panginoong Hesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya at tulutan mong lakas loob kaming magmahal ng totoo at bukas loob. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.